Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bagyong Marce, lumakas pa. Nasa typhoon category na. PAOK official, sinibat matapos manampal sa sinalakay na pogo sa Bataan. Bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo tumaas sa 2.3% nitong Oktubre. Sa MBC TV correspondents, 3 arestado sa paggamit ng peking pera sa Calasiao, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Cherry Tigo, Ea Laure, under negotiation sa contract issue ng manlalaro ilang araw bago ang new PVL season. At sa Showbiz Spotted, TV host na si Ayon Perez nag-withdraw ng kandidatura sa pagkakonsehal ng Concepcion Tarlac. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Inabot ng mahigit 7 oras bago tuluyang maapula ang sunog na sumiklab sa isa sa mga infrastruktura ng Commonwealth Market sa Quezon City. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Fire Department, nagsimula ang sunog sa basement ng dry goods section kaninang madaling araw. Ang mga detalye tinutukan ni Val Gonzales. Inabot ng mahigit 7 oras ang mga bumbero para tuluyang maapulang sunog na sumiklab sa isa sa mga struktura ng Commonwealth Market sa Quezon City. Kanya-kanyang salba ng mga paninda, gaya ng sako-sakong mga bigas at iba pang mga groceries ang mga tauhan na may-ari ng stalls. Sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Fire Department, sa basement ng dry goods section nagsimula ang sunog dakong alas 12:30 ng madaling araw kanina. Mabilis na kumalat ang apoy dahil bukod sa mga mantika, ay mayroon pang mga panindang styro at mga plastik sa pinangyarihan ng sunog. Inabutan pa ng DZRH News ang pagbubuhat ng sako-sakong bigas na basang-basa na rin dahil sa dami ng mga bumbero na tumulong sa pag-apula sa sunog. Sa isang stall pa lamang ay 200 sako na ng bigas at 500 sako ng asukal na tigli 50 kilo kada sako ang nasira dahil sa nabanggit na sunog. Ayon kay Fire Chief Inspector Marvin Mari, ang Chief of Operations ng Quezon City Fire Department, 100 tenant na may-ari ng mahigit 100 mga stalls ang epektado ng sunog. Halos walang naisalbang paninda ang mga ito. Aminado si Fire Chief Inspector Mari, nahirap sila sa supply ng tubig dahil sa iisa lamang ang hydrant na malapit sa lugar. Kinakailangan pa aniyang lumipat sa kabilang bahagi ng Commonwealth Avenue mga fire trucks para makapagkarga ng supply ng tubig. At dahil sa rush hour ay nagdulot ng matinding traffic sa kabaan ng Commonwealth Avenue ang nangyaring sunog. Wala namang nasaktan o nasugatan sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Sa ngayon ay iniimbestigan pa ng BFP kung ano ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang halaga ng idinulot nitong pinsala. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, sinibak muna sa posisyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson na si Director Winston Casio matapos itong manampal ng isang Pilipino sa sinalakay nilang pogo sa Bagak, Bataan. Aminado raw ang dating PAOK spokesperson na hindi niya napigilan ang emosyon at handa itong harapin ang kahihinatnan ng kanyang ginawa. Ang buong detalye sa ulat ni Arnold Herrera. Sinibak sa kanyang posisyon si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson Winston Casio matapos magpakawala ng kambal na sampal sa isang Pilipino sa sinalakay nilang pogo sa Bagak, Bataan noong October 31. Batay sa CCTV footage nito, nag-ugat ang pananampal matapos magmura, mag-dirty finger at magpasimula ng komosyon ng biktima laban sa isang tauhan ng PAOK, gayon din sa kasama nilang media.
Sa memorandum na ipinadala ni PAOK Undersecretary Gilberto Cruz, formal nitong sinibak si Casio at agad pinagpapaliwanag kaugnay ng insidente. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni Cruz ang naging kondisyon ni Casio laban sa Pilipinong biktima. Pinapili siya kasi, sabi kasi nung demanda siya, o okay ka ba kung ano ba ang gusto mo, demanda mo lang namin o sampalin na lang. Sa panig naman ni Casio, aminado raw ito na hindi niya napigilan ng kanyang emosyon. Hindi anya dahilan ng pagpili ng biktima sa sampal para gawin nga niya ito. Handa naman daw nitong harapin ang kahihinatnan ng kanyang ginawa. Samantala, nakatakdang magkaroon ng pansamantalang hahalili sa posisyon ni Casio habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I will man up. Yan ang sinabi ng sinibak na PAOK spokesperson na si Winston Casio matapos ang insidente ng pananampal sa isang Pinoy sa ni-raid na Pogo Hub sa Bataan. Ayon kay Casio, handa siyang harapin anuman ang magiging kahinatnan ng kanyang pagkakamali. Sa nasabing pananampal, pinapili umano ni Casio ang nasa video kung magfa-file ng unjust vexation o sasampalin na lang ito. Bago ang video, sinabi ni Casio na pinagmumura sila ng ilang Pilipino at pinahahanap ito. Samantala, sinabi pa ni Casio na nakahanda siyang bumalik sa pribadong sektor. Bumilis ang inflation rate ng bansa noong nakalipas na buwan. Ito'y matapos maitala sa 2.3% mula sa 1.9% noong Setyembre ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mas mabilis na tumaas ang halaga ng basic commodities noong Oktubre kumpara noong Setyembre. Batay naman sa naunang pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 2% hanggang 2.8% ang inflation rate noong Oktubre. Aabot sa 7.5 milyong piso ang halaga ng kush na nakasilid sa lata ng fruit cocktail at ibinebenta online ang nasabat ng kapulisan sa buy-bust operation sa isang apartment sa Barangay Plainview, Mandaluyong City. Ang mga detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Habang papalapit ang holiday season, mauuso na naman ang fruit cocktail na sangkap sa paborito ng marami na fruit salad. Pero dito sa lungsod ng Mandaluyong, nadiskubre ng otoridad ang online na bintahan ng lata ng naturang fruit product. Pero kapag binulatlat ay high-grade marijuana ang laman. Aabot sa 7.5 milyong pisong halaga ng kush ang nasabat ng kapulisan sa buy-bust operation sa isang apartment sa Barangay Plainview, dakong alas 9:30 kagabi. Resulta ito ng joint operation ng mga pulis Mandaluyong at Marikina kung saan magkasimtahang suspect na kapo 28 anyos ang nakwelyuhan dahil sa umano'y modus nilang online transaction sa nagdaang 2 taon. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Mandaluyong Police Chief Police Colonel Mary Grace Madayag na ini-import ang bulto ng ilegal na droga mula sa hindi na muna pinangalan ng bansa at saka ibinibenta ng magnobyong posible umanong bahagi rin ng mas malaki pang sindikato. Initial information po is through Telegram ang kanilang transaction, hindi naman po sa ibang social media account but through Telegram yung kanilang transaction. Tapos personal pong pipick upin dito sa apartment sa Mandaluyong. Sila mismo ang nakikipag-transact, yung dalawang magkasintahan. Tapos i-meet up po nila dito po sa Mandaluyong at doon nga po sa apartment. Hindi iniaalis ng kapulisan na ito na ang bagong racket lalo pat magpapanahon ng Pasko. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP sa source ng kush maging sa umano'y logistics company kung saan idinadaan ang order dito sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, isasalang na sa plenary debate sa Senado ang 6.35 trillion pisong national budget para sa 2025. Batay sa schedule na inilatag ng Senado, isasalang ito sa sponsorship speech mamaya at sisimula naman ang plenary deliberation bukas ng umaga. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Simula sa araw na ito ay ang national budget para sa 2025 na 6.352
trilyon pesos ang pagkakabalahan ng mga senador. Batay sa inilatag na schedule ay sasalang sa sponsorship speech mamayang hapon ni Senador Grace Poe bilang chairperson ng Senate Committee on Finance ang 2025 national budget. At bukas ay sisimulan na nila ang sesyon ng umaga para sa plenary deliberation. Una sa isasalang sa Miyerkules ay ang budget ng Department of Budget and Management, habang sa Huwebes naman ay ang National Economic and Development Authority, Department of Finance, Department of Education at Department of Interior and Local Government. Nauna nang inihayag ni Senate President Francis Chis Escudero na ipinaubayan na niya kay Senador Grace Poe ang schedule ng plenary deliberations hinggil sa budget. Kabilang sa tiyak na mapagdedebatehan ay ang bilyones na flood control project, hindi lang ng DPWH kundi iba pang mga ahensya ng pamahalaan. May kaugnayan ito sa matinding pagbaha na naranasan ng bansa sa pagdaan ng Bagyong Christine at Bagyong Leon. Habang kina Senador J.B. Hercito at Senador Christopher Bongo ay kakalampagin naman ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth dahil humihingi sila muli ng mahigit na 70 billion pesos na subsidy para sa 2025 ngunit hindi ginamit at idineklarang savings ang 89.9 billion pesos na naunang ibinigay sa kanila kaya't kinuha ng Department of Finance ang 60 billion pesos at inilipat sa National Treasury. At ang naharang na lamang ay 29.9 billion pesos nang nagpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, kinumpirma ng volleyball team na Cherry Tigo na under negotiation pa ang issue hinggil sa kontrata ng star player nito na si Ea Laure. Pero pagsisiguro ng kupunan, ayusin nila ang naturang gusot bago magsimula ang panibagong season ng Premier Volleyball League sa darating na Sabado. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Umaasa ang volleyball team na Cherry Tigo na magkakaayos pa ito at ang outside hitter na si Ea Laure hinggil sa issue sa kontrata ng mga lalaro bago magbukas ang 8th Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa Sabado. Kinumpirma ng team manager ng crossovers na si Aaron Velez na under negotiation pa ang estado ni Laure sa kupunan. Yan ay kasunod ng ilang reports na tinerminate ng atleta ang kanyang kontrata bago pa ang aktual na expiry date nito. Pagdating naman sa kumakalat na pagpirma ni Laure sa non-compete clause, bagamat limitado ang impormasyon na maaaring ibahagi dahil sa non-disclosure agreement, tiniyak ni Velez na alam ng atleta ang provisions ng kanyang kontrata at bukas ang komunikasyon ng dalawang panig. Magugunit ang 2024 All-Filipino Conference pa nang huling nakitang maglaro sa PVL si Laure. Bigo itong makasama sa nagdaang reinforced conference dahil sa kanyang responsibilidad bilang bahagi ng national team na Alas Pilipinas Women. Samantala, para sa pamunuan ng PVL, hindi umano sila mangingialam sa internal issue na tanging si Ea at Cherry Tigo lamang ang makakaresolba. Sinabi rin ng League Commissioner na si Sherwin Malonzo na sa oras na magkaroon si Laure ng clearance sa pag-alis sa kanyang team, maaari namang lumipat at maglaro sa ibang kupunan ang dating UST standout. So November 9, magbabalik aksyon ng ikawalong season ng PVL para sa All-Filipino Conference na tatagal hanggang April 2025. Magsisilbing opening games ang Galleries kontra Akari at Petrogas laban sa Chocomucho sa PhilSports Arena sa Pasig City. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat niyong abangan. Mga may-ari ng sasakyang Cadillac Escalade pahaharapin ng LTO. Naiyan na natiling world's worst airport sa MBC TV Global 2024 US Elections campaign period. Nagtapos na sa MBC TV Sports Filipino coach Arcadia SRG muling sasabak sa world stage matapos magkampiyon sa MPL Malaysia Season 14. At sa Showbiz Spotted, Mateo Gudicelli, proud na ipinahagi ang pag-aaral sa Harvard Business School. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinag-aaralan naman ng Land Transportation Office o LTO na padalhan ng sulat ang lahat ng may-ari ng white Cadillac sa Pilipinas. Ito'y matapos mapagalamang peke ang protocol license plate na ginamit ng white Escalade na hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway at nagtangka pang sagasaan ng isang enforcer. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Pinag-aaralan ngayon ng Land Transportation Office na padalhan ng sulat ang lahat ng nagmamay-ari ng white Cadillac Escalade sa Pilipinas. Kaugnay ito ng hindi otorisadong pagdaan ng isang Escalade sa EDSA busway nitong nakaraang linggo ng gabi kung saan muntik pa itong managasa ng enforcer bago tuluyang tumakas. Sa programang 2x2, sinabi ni LTO Executive Director Attorney Greg Pua na wala pa sa 30 katao ang nagmamay-ari ng white Escalade sa bansa. Yun po atin pong pinag-aaralan na sulatan po yung mga registered owners po nung white Escalade na yon para po mapagpaliwanag sila kung hindi po sila yung nandun po, yung sasakyan na nandun sa video po. Bukod sa traffic violation, napag-alaman din kasing peke ang protocol license plate na ginamit ng white Escalade. Ayon sa LTO, wala silang inisyu na protocol plate number 7 sa isang white Escalade. May mga security features anya sa isang lehitimong protocol plate na hindi makikita sa video na inilabas ng SAIC. Kaugnay nito, oras na matunton ang driver at ang may-ari ng Cadillac, sinabi ni Pua na mapapanagot ang driver dahil sa pagdaan sa busway habang maparurusahan naman ang registered owner ng luxury car dahil sa paggamit ng pekeng plaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas naman ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez ukol sa mga nagdi-discredit umano sa investigasyon ng Kamara sa Pogo, extrajudicial killings at illegal na droga. Anya hindi magpapasindak ang Kamara sa mga nagtatangka na pigilan ang investigasyon para panagutin ang mga sangkot na nasa gobyerno at kanilang mga kasabwat. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Hindi magtatagumpay ang sinuman na pigilan ng mga investigasyon ng Kamara para papanagutin ang mga sangkot na nasa gobyerno at kanila mga kasabwat. Tinukoy ni House Speaker Martin Romualdez sa mga serye ng investigasyon ng Quad Committee sa issue ng Pogo, extrajudicial killings at illegal drugs. Bukod pa dito ang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa mga questionableng paggasto sa pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa kanyang mensahe sa muling pagbubukas ng sesyon kahapon, nagpasa rin si Romualdez at sinabing hindi magtatagumpay ang mga nasa likod na i-discredit ang Kamara. Ayon kay Romualdez, nasa tamang panig ang Kamara sa investigasyon laban sa madugong gera kontra droga ng nagdaang Duterte administration. Narito si House Speaker Martin Romualdez. Guided by the principles of justice and integrity. Dahil unti-unti na nating nakikita ang liwanag at katotohanan, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon, subalit hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Aminado si Romualdez na maraming pagkilos para i-discredit ang mga miyembro ng Quadcom at Public Accountability Committee pero hindi ito hadlang para gampanan ang kanilang trabaho. Sabi pa ng House Speaker, dapat may managot sa batas at itong inaasang resulta ng mga investigasyon ng Kamara. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat na umanong baguhin ng mga Pilipino ang pagiging reactionary sa usapin ng climate change at maging bukas sa pagtanggap sa sinasabi ng siyensya para mas mapaigting ang paghahanda sa mga sakuna kagaya ng bagyo. Ito ang pinuna at pinanawagan ng Executive Director at Vice Chairperson ng Climate Change Commission na si Secretary Robert Borge. Sa panayam sa DZRH, sinabi ng direktor na batay sa climate projection, nag-iiba na ang mga norms sa usapin ng sakuna. Nakapagtala na ang komisyon ng hindi ordinaryong water level at intense downpour hango sa mga nagdaang bagyo. Kaya nararapat aniya na mas paigtingin ng lahat ng sektor ng pamahalaan at lipunan ang paghahanda dito.
At bilang Policy Formulating and Coordinating Office, trabahong ilatag ng komisyon ang mga polisiya para matugunan ang climate change. Kaya naman binigyang diin ni Secretary Borge ang kahalagahan ng siyensya at pagsusulong ng mga data-driven solutions na kadalasan ay agad na itinatanggi o sinashutdown ng mga Pilipino. Mahalagaan niya na maunawaan ng sambayanan na totoo itong nangyayari para ito ay mapaghandaang mabuti. Preventive adaptation anya ang sagot upang maibsan ang mapaminsalang epekto ng mga sakuna na nakasalalay sa pang-araw-araw na gawain ng bawat isa. Ang ating paghahanda nagsisimula warning pa lang. Pero even before the warning, kailangan ang plano ng ating mga lokal na pamahalaan at nakapaloob yan sa kanilang local planning also, yung kanilang built structures and built environment ay kailangan malakas din. Importante din na we also go beyond the built environment. Kailangan pangalagaan natin ang ating kalikasan. Ang preventive adaptation na ito ay nakatutok sa pagbawas at pag-iwas sa epekto ng climate change na siyang isinusulong ng mga nakalatag na plano ng pamahalaan gaya ng National Adaptation Plan at Disaster Risk Reduction and Management Plan. Ngunit bukod sa pagpaplano at pag-unawa sa usapin ng climate change, pinakamahalaga pa rin aniya ang implementasyon nito na dapat ay nakabase pa rin sa siyensya. Kaya patuloy ang panawagan ng komisyon na makiisa ang iba't ibang sektor ng lipunan na paigtingin pa ang diskurso sa usapin ng climate change, gayon din ang ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. We welcome the inclusion, the integration, we welcome the participation of the media in clarifying climate change and other disasters. We welcome the participation of our citizens, our academics, and even our celebrities, our famous personalities, to make sure that our people know the challenge of climate change and other disasters. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalong bumilis at lumakas bilang isang typhoon si Bagyo Marce habang patuloy na lumalapit sa katubigan ng Baler Aurora. Taglay na nito ang lakas ng hangin na 120 km per hour malapit sa gitna. May bugso ito ng hangin na aabot sa 150 km per hour habang gumagalaw sa direksyong west-northwest sa mabilis na 30 km per hour. Ngayong araw may direktang epekto at mga pagulan ng dala si Marce sa Bicol Region, sa Quezon, Cagayan Valley, pati na rin sa Caniga at Apayao. Sa intensity track ng bagyo, mananatili ito bilang typhoon hanggang sa paglabas nito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng gabi o Sabado ng madaling araw. Within the next 28 hours, tinatayang mabilis itong kikilos pahilagang kanluran patungong Northern Luzon bago bahagyang bumagal. Tulad ng Bagyong Christine, malawak din ang cone of probability ni Marce, kung kaya pwede rin itong maglandfall sa Babuyan Islands, sa Northern Cagayan o di naman kaya ay sa Isabela. Yan ay depende pa rin sa magiging kilos nito sa mga susunod na oras. Pinag-iingat din ang mga kababayan natin sa Central Luzon dahil posible silang maapektuhan ng malawak na radius ng Bagyong Marce sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Isabela, northern portions ng Nueva Vizcaya at Quirino. Kasama na rin ang halos buong Cordillera, maliban na lang sa probinsya ng Benguet. Gayon din ang hilagang bahagi ng Aurora. Mag-ingat po sa malalakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Hindi rin inaalis na pag-asa ang posibilidad na umakyat sa signal number 4, ang pinakamataas na cyclone wind signal na maitatala sa kabuuan ng forecast period. Samantala, tinatayang pinakamabababad ang probinsya ng Cagayan sa mga pag-ulan. Magsisimula ito sa moderate to heavy rains ngayong araw, heavy to intense rains naman bukas, at may banta naman ng intense to torrential rains pagsapit ng Huwebes. Within the next 72 hours, posibleng mag-accumulate ang Cagayan ng nasa higit 500 millimeters na dami ng ulan. Dito naman sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa, patuloy pa rin ang epekto ng localized thunderstorms, lalo na sa hapon at sa gabi. At yan muna ang pinakahuling ulat sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ang Ninoy Aquino International Airport ang nangunang muli bilang worst airport in the world. Ito ay batay sa pag-aaral na isinagawa ng Australian firm na Compare the Market, kung saan nakakuha ng score na 0.24 out of 10 ang NAIA. Bagsak sa halos lahat ng kategorya ang NAIA, kabilang na ang efficiency, accessibility, service at cleanliness. Ilan sa mga tinukoy na problema sa NAIA ay ang flight delays, internet speed, safety, sanitation at iba pa. Malayo ang agwat nito sa ibang paliparan sa Asia, gaya ng Changi Airport ng Singapore na nasa 2nd place. Suvarnabhumi International Airport ng Thailand na nasa 11th place at pati paliparan ng Vietnam na nasa 53rd place. Samantala, nanguna naman sa ranking sa score na 9.44 bilang finest airport in the world ang Hong Kong International Airport. Natapos na ang campaign period ng dalawang U.S. presidential candidates na si U.S. Vice President Kamala Harris at dating U.S. President at Republican candidate Donald Trump para sa 2024 U.S. elections. Inaantabayanan na rin po sa ilang saglit ang pagbubukas ng eleksyon. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Nagtapos na ang campaign period ng dalawang U.S. presidential candidates na si U.S. Vice President Kamala Harris at dating U.S. President Donald Trump para sa 2024 U.S. national elections. Nagsagawa ng 5 campaign events si Harris sa Pennsylvania at Philadelphia, habang bumisita naman si Trump sa North Carolina, Pennsylvania at magtatapos naman sa Michigan. Bukas naman nakatakdang kilalanin ang bagong Pangulo sa Election Day sa Amerika. Sa iba pang balita, pinagbabato naman ng putik ng mga galit na residente ang hari ng Spain na si King Philip at Queen Letizia sa pagbisita ng mga ito sa Valencia. Ito raw ay dahil sa mabagal na pagkilos at pagresponde sa mga nasalanta ng flash flood na siyang dahilan ng pagkasawi ng nasa higit 200 residente. Samantala, balita mula sa Indonesia, umabot sa 10 ang bilang ng mga nasawi matapos sumabog ang bulkang Luwutsobi Laki-Laki sa eastern Indonesia. Ayon sa mga opisyal, nagsimula ang pag-alboroto ng bulkan na magbuga ito ng mga makapal na abo at nagliliyab ng mga bato dahilan para puminsala at matabunan ng volcanic ashes ang mga kalapit nitong bayan. At yan ang 1 minutong hatid ang mga pinakamainit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos graduate sa kursong Marketing Management last year, business course naman sa Harvard University ang pinagkakabalahan ngayon ni Matteo Guarichelli. Ang pasilip ng aktor at Philippine Army Reservist sa kanyang pag-aaral abroad, narito sa aking Showbiz Report. Balik buhay estudyante si Matteo Guarichelli. Sa pagkakataong ito, sa prestihiyosong Harvard Business School sa Boston, Massachusetts naman siya pumasok para sa kanilang negosyo ng misis na si Sarah Geronimo na G Productions Incorporated. Ito ang proud na ibinahagi na aktor at Philippine Army Reservist sa social media kung saan shinare nito ang ilang kuhang larawan habang nasa klase. All smiles din si Matteo G with his classmates na nanggaling anya mula sa iba't ibang industriya all over the world. Habang na-meet din ito roon ang first ever Filipino language instructor sa Harvard, ang Caviteña teacher na si Lady Eileen Orsal. Because the whole week I was looking for Filipinos pero wala akong nahanap. But I found Lady and guys, this is something to be very proud of and ipayabang ko talaga dahil she's the first Filipino professor teaching Filipino. Samantala, hindi rin pinalagpas ng aktor na mag-jogging sa kanilang campus. Kung matatandaan, noong nakaraang taon nagtapos sa kursong Marketing Management si Matteo Guarichelli sa University of San Jose, Recoletos. Aaking pagbabalik TV host na si Ayon Perez, hindi natutuloy sa kanyang pagtakbo bilang konsehal. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos binigyang direktiba ang iba't ibang ahensya para sa paghahanda sa sakuna.
Para sa MBC TV correspondent, Congressman Pulong Duterte nagnegatibo sa hair follicle drug test. Sa Hoy, bawal yan. PM is the key. Produktong walang price tag, ipinagbabawal, parusa sa mga gagawa. Alamin. Sa MBC TV Sports, Filipino coach Arcadia SRG muling sasabak sa world stage matapos magkampiyon sa MPL Malaysia Season 14. At sa Showbiz Spotted, Ion Perez nag-withdraw ng kandidatura sa pagkakonsihal ng Concepcion sa probinsya ng Tarlac. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na direktang kumilos sa panahon ng mga bagyo na paigtingin pa ang paghahanda sa mga darating pang sakuna. Ang buong detalye nagbabalik si Rose Babiera. Matapos ang sunod-sunod na bagyo na kinaharap at patuloy na tinutugunan ng bansa, naglabas ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tutukan ang paghahanda sa mga darating pang sakuna. Sa kanyang talumpati sa distribusyon ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Laurel, Batangas, nagbaba ang Pangulo ng mga espesipikong kautusan sa mga ahensya na direktang kumikilos sa panahon ng sakuna. Isa na riyan ang Department of Science and Technology na inatasan na pagbutihin nito ang mga warning system. Gayon din ang pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam na gawin itong standard operating procedure upang hindi na dumagdag pa sa pagbaha. Nagbigay din si PBBM ng direktiba sa Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Environment and Natural Resources na mag-ugnayan at magtulungan sa pagrebisa ng Flood Control Master Plan para makalikha ng mga infrastruktura upang maibsan ang pinsala ng malawakang pagbaha. Gayon din ang pagsusulong ng makabagong disenyo para sa proteksyon ng mga kalsada at tulay. Dagdag pa niya, mahalaga na matapos ng kagawaran ng mga proyektong infrastruktura sa inaasahang oras. Pero mahalaga rin na dekalidad at ligtas ang mga materyales na gagamitin ng DPWH. Para sa mga materyales, inatasan naman ng Pangulo ang Department of Trade and Industry na tiyakin ang kalidad ng mga kagamitan at instrumento na gagamitin sa pagpapatayo nito. Sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, namahagi ang pamahalaan ng 60 milyong piso na tulong sa 6 na munisipalidad ng Batangas na isa sa mga matinding na apektuhan ng Bagyong Cristina. Tiniyak naman ng Pangulo na ang tulong at pagresponde ng pamahalaan sa Batangas ay maaasahan din sa iba pang lalawigan. Ang ginagawa po natin sa Batangas, gagawin po natin sa lahat ng mga lugar na niragasa ng Christine at ng Leon. Kung gaano kalawak ang pinsala ng mga bagyo, ganun din ang ating magiging pagresponde. Kung gaano sila kalakas, ganun din ang pagsusumikap nating ibangon ang mga bayang nasa lanta. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlong katao ang nasa kustodiya ngayon ng Calasiao Police Station matapos mabistong gumagamit ng pekeng pera. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid na iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kustodiya ngayon ng Calasiao Police Station ang isang babae at 2 lalaki na nahuling nagbabayad gamit ang peking pera sa Calasiao Public Market kahapon ng hapon. Ayon kay UIC Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, umatake sa Calasiao ang 3 suspect para mambiktima ng mga maliliit na tendera na karamihan sa target nila yung mga senior citizens pa. Nahalata umano na isang lola na kakaiba yung 1,000 pesos na perang ipinambayad sa kanya sa biniling saging na halagang 75 pesos at nang sabihin ng tenderang peke ata ang pera mo, naging kakaiba ang kilos ng 3 kaya agad tumawag ng pulis na nakaduty sa lugar at inaresto ang mga suspect. Nang iba-research ang mga suspect, nasamsampa sa kanilang pag-iingat ng 4 na pirasong peking tag 1,000 pesos. Magugunit ang nung nakaraang taon bago magpasko. Marami ang nabiktima ng peking pera sa Calasiao at iba pang mga bayan sa Pangasinan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balita mula sa Davao City. Nagnegatibo sa isinagawang hair follicle drug test sa Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Zimmerman Duterte sa High Precision Diagnostic Center. Isinagawa ang pagsusuri sa nakuhang sample ng buhok mula sa kanya noong Oktubre 23, 2024 kung saan napag-alamang walang bahid na droga si Congressman Pulong Duterte. Ang pagsusuri, nakilala rin bilang Hair 7 Drug Panel Test, ay isinagawa sa Omega Laboratories, isang certified testing facility. Ang opisyal na dokumento may pitsag Oktubre 28, 2024 na sinertify ng High Precision Diagnostics. Kung matatandaan, sabay na nagpa-drug test sila Congressman Duterte at PBA Party List Representative Atty. Mix Nograles, kaya inaasahan na hindi magtatagal lalabas na rin ang resulta nito. Si Congressman Duterte at Congresswoman Nograles ay magkatugali sa pagka-congressman sa 1st District ng Davao City. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Benguet, nilimas ng mga di pa nakikilalang kawatan ang higit 31,000 pisong halaga ng tanim na repolyo ng 3 magsasaka sa Sitio Topinao, Kulili, Masala, Madaymen, Kibungan, Benguet. Ayon sa isang biktima, tinatay ang higit sa 500 kilo ng tanim na nilang repolyo o Wonder Ball ang inani ng mga magnanakaw nung gabi ng Nobyembre 2. Anya, malapit sa kalsada at malayo sa kanilang bahay ang pinagtamnan ng mga repolyo at malamang na gumamit umano ng sasakyan ng mga nagnakaw ng kanilang tanim na nakatakda na sana nilang aniin sa susunod na linggo. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nanakawan ng tanim na gulay sa naturang lugar sapagkat kamakailan na meron na ring nanakawan ng tanim na strawberry. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. PM is the key. Hindi ba isa ito sa mga linya na madalas kasunod ng mga katagang for sale o yung mga posts ng mga nagtitinda online? Ang iba sa atin sanay na dumiretso na lamang sa mga nagtitinda upang itanong ang presyo ng bagay na natitipuhan sa mga post nito. Ngunit ayon sa batas, mali ito dahil karapatan ng mga mamimili na malaman ang tamang presyo ng mga produktong tinitinda at dapat bukas ito sa publiko. Ano nga ba ang parusa sa mga lumalabag dito? Alamin sa report ni Rose Babiera. Sa pagdagsa ng mga reseller, mapa-live selling man o mga close group sa social media, mas pinadali na talaga ang pagsha-shopping para sa mga consumer na walang oras pumunta sa mall o mga pamilihan. Ngunit, dahil sa mas malayang transaksyon online, may kanya-kanyang paraan din ng mga online sellers sa pagbebenta ng kani-kanilang mga produkto. Isa na riyan ang pagpo-post nito kasama ang mga detalye na nais malaman ng mga potensyal na mamimili. Ngunit, madalas napupuna rito ay ang hindi pagsasama ng mga nagtitinda ng presyo ng mga produkto na kanilang pinopost. Alam ba ninyo na ipinagbabawal sa batas ang pagbebenta ng mga produkto na walang price tag? Nakasaad ito sa RA 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Ayon sa Article 81 o ang price tag law requirement, ang pagbebenta sa publiko ng walang price tag, label o anumang tanda na nagsasaad ng presyo ng produkto ay paglabag sa batas. Sakop ng artikulong ito ang lahat ng negosyo maski ang online. Kaya naman, ang mga katagang PM is the key na madalas nakasulat sa mga posts ay hindi pinapayagan. Required ang lahat ng business owners na ipaalam sa publiko ang presyong tunay, malinaw at updated. Gayon din sa mga pamilihan. Para sa mga produkto na masyadong maliit o hindi angkop na lagyan ng price tag dahil sa katangian nito, dapat ay maglagay pa rin ang may-ari ng listahan ng presyo na malapit sa produkto. Ang sinumang mahuling lumabag dito ay maaaring parusahan ng multa na hindi bababa sa 200 at hindi higit sa 5,000 piso. Maaari rin itong makulong ng 1 hanggang 6 na buwan. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng esports, ilang pamilyar na pangalan at mukha na naman ng Filipino esports player ang ating makikita sa paparating na M6 World Championship.
Muli kasing sasabak sa world stage ang Filipino coach na si Arcadia at ilang Pinoy imports para ipresenta ang Malaysia sa inaabangang M-Series. Ang mga detalye sa balitang yan ihahatid ni Matchpoint Mili Borja. Balik world stage ang Filipino coach na si Michael Angelo Arcadia Bocado kasama ang Selangor Red Giants, matapos nitong muling makuha ang titulo sa MPL Malaysia Season 14. Makakaabante sa M6 World Championship ang Malaysian team matapos nitong talunin ng Team Vamos sa Grand Finals match noong linggo with 4-2 win. Pagkakataon nito para sa back-to-back MPL Malaysia Champions na masungkit ang dalawang major titles sa loob lamang ng isang taon. Magugunita kasing dinumina ng mga ito ang Philippine team na Falcons AP Brent sa nagdaang Mid-Season Cup 2024 noong July. At maliban kay Coach Arcadia, dalawang Pinoy imports din ang kabilang sa SRG. Ang ex-Pilena na si Mark Cram Rosiana at ang gold laner na si John Vincent Innocent Banal. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang buwan matapos maghain ng kandidatura para sa 2025 local elections, di natutuloy sa kanyang pagtakbo bilang konsehal ng Concepcion Tarlac, si Ayon Perez. Ang paliwanag at mensahe ng TV host sa kanyang mga kababayan, panoorin sa aking Showbiz Report. Hindi natutuloy sa pagtakbo bilang konsehal ng Concepcion Tarlac ang TV host at partner ni Vice Ganda na si Ayon Perez. Ang desisyong iurong ang kanyang kandidatura, inanunsyo nito sa pamamagitan ng isang video sa kanyang social media account. Paliwanag ni Ayon, sa ngayon ang nais niya raw ay ihanda na muna ang sarili nang sa gayoy mapaglingkuran ng tama ang mga kababayan. Una po, maraming salamat sa tiwala at suporta nyo na ibibigay sa akin. Pinapaalam ko lang po na hindi na po ako tatakbo or tutuloy bilang konsehal ng Concepcion dahil gusto ko po munang ihanda ang sarili ko para hindi mapahiya sa inyo at mapaglingkuran kayo ng tama. Sa uli, muli itong nagpasalamat at humingi ng paumanhin. Marami naman ang humanga sa naging pasya at pagiging honest ng It's Showtime host. Anila, good decision ang pag-atras nito sa pagpasok sa politika. May nagsabi ring marami pa naman daw paraan para makatulong kahit walang pwesto sa gobyerno. Habang may nagpayo rin ditong kung nais niya talagang pasukin ang mundo ng politika ay aralin muna nito ng maigi ang posisyong nais pasukin. Samantala, tila may patama naman ang ilang netizens sa iba at buti pa raw si Ayon ay na-realize na hindi pa siya fit para manungkulan sa gobyerno na isa nga naman daw di basta-bastang tungkulin. Magunita na bago tuluyang naging host ng It's Showtime kung saan una itong nakilala bilang Kuya Escort sa isang segment, pagmumodelo at pagsabak sa mga male pageant ang pinagkakaabalahan ni Ayon Perez. At bago po ako tuluyang magpaalam, mamaya po 11 PM mapapanood na ang WPS Defenders dito sa DZRH TV. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Meron na lamang po tayong 50 araw. Ang bilis, 50 days bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Atid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.